mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Honestly, sakit. Sakit talaga kasi, we had the twice to beat and we unfortunately lost in the quarters.
So medyo we have like a chip on our shoulder Okay, what are you surprised most about CBA? at how much love the fans have for this league. It's different, you know, the day I found out that I'm going to have a baby, I kind of my mindset changed from me to them, like my wife and my child. For me, I just want to be a star in my role, whether it's you know, learning how to set a screen or being an anchor on defense against the bigger guys in the league. I just want to be a star in my role in whatever role the coaches give me. Hey guys, I'm Brandon Ramirez from the NLEX Road Warriors. Watch my exclusive interview on Matchpoint. Mabuhay atlet ng Pilipino. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Rapido, hataw, balita. Ang niyo pa rin po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Mga balita ho mula po sa mga probinsya. Ranchada Provincia. COMELEC First Division ibinasura ang petition laban sa tatlong nominees ng Bangsamoro Federalist Party o BFP. Ibalita mo nga yan, RH19, June Dimakutak, June. Lakay Ray, pinawawalang bisa ng Commission First Division ang sinampang petition for disqualification na isang Harun Suraik Burzal laban sa tatlong pawang senior commanders ng MILF na Bangsamoro Federalist Party o BFP Party nominees na sina MP Suaib Uranon alias Commander Gordon, MP Haji Dan Asnawi alias Commander Aksaw at Sheikh Muhyiddin M. Usman. Matapos sa maingat ang paghimay sa records ng kaso, nakita ng First Commission ang bigong pag-comply umano ng petitioner sa mga requirements na inimpose ng COMELEC via Resolution number 11220, partikular ang Section 20, Paragraph 8B, F and G. Bigurin ang petitioner sa complete annexes sa mga respondents at ang umano'y bigong pagsumite ng proof of service ng petisyon na may kompletong annexes to the respondent o bigong pag-execute ng affidavit of service. Sa madaling salita, insufficient sa mga kaukulang na impormasyon na naging batayan ng Commission First Division upang i-dismiss ang kaso na may lagdan nila Presiding Commissioner Aimee Ferolino, Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda Jr. at Maria Norina S. Tangaro Kasingal. Ang desisyong ito ay nakaka-copy furnish sa petitioner sa tatlong respondents, sa Regional Election Director ng BARM at sa Provincial Election Supervisor ng Maguindanao del Norte. Sa development na ito mga lakay, labis namang nagpapasalamat sa BFP Cotabato City Chapter President MP Attorney Nagibs Narimbo na lumabas ang katotohanan sa mahigit 2 buwan na lamang na September 14 BARM election. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga residente naman apektado sa pagkawasak ng seawall project sa Barangay Nato, Bayan ng Sangay, Camarines Sur. Camarines Sur na naman? Ano ba kayo lagi na lang may problema dyan sa Camarines Sur? Ika-4 na distrito ng Camarines Sur. Hindi nyo ba naririnig yung panawagan ng inyong mga constituent dyan? Doon sa report din ni si Ruel, no? Halos idinudulog na nga kay Pangulong BBM yung problema nila. Hindi ba na-actionan yan ng kanilang mga lokal na opisyal? Lalo na yung mayor dyan sa lugar na yan. Ay, susapo naman. At of course, yung congressman na nakakasakop sa ika-4 na distrito. Sige, pakinggan natin ang report mula kay RH number 18, Roel Saldico. Roel. Ito po tayo ngayon sa Sitio La Purisima, Barangay Nato, sa bayan po ng Sangay, Camarines Sur, kung saan po ay isa na naman pong flood control ang inireklamo ng mga residente. At makikita natin mga kaibigan dito na talaga pong wasak po ay yung kanila pong flood control.
30 taon nang nanirahan si Nanay Marilyn Dacuban, anya, nagsimula itong gumuho matapos ang panalasa ng Bagyong Christine noong nakaraang taon. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin konkretong pagkukumpuni dahilan upang lalo pang lumala ang pagkasira nito at questionin ng ilang residente ang tibay ng paghagawa ng nasabing proyekto. Subalit di umano ay nababahala sila dahil may panibago na naman na bahagi ng seawall ang nasira noong nakalipas ng buwan ng Abril taong kasalukuyan. Pagka bagyo nga ni po, nabagsak yung seawall, dahil ko aram kung anong maluyo siguro ang pagka-ano-kaan, kaya madali yun mabagsak. Kung konkretong ano yan, dahil man mabagsak ang dali-dali gayon. Sa tuwing may sama ng panahon, mas tumindi pa ang pangamba ng bawat pamilya malapit sa lugar dahil sa posibleng tuloy ang abutin tubig ang kanilang mga tahanan. Kung kaya't panawagan nila na mabigyan ng pansin ang kanilang matagal lang kinakaharap na suliranin. Kaya po kami lang po, maayos man po inita para safety man po kami pag may pag nagdakulan tubig dahil lamang kami maayo kan anarong ni maabot kan tubig. Tayo man sana po niyan gusto may man maayos. Dapat po ang dito po dapat ang mayor dapat sindaman po taang likaso digdiyo sa banwa ang kang sa iya man na sakupan. Ang hagad ko man sana po kay Mayor Juby Pentevilla po. Maayos man lamang igdiyo. Grabe talagang maapiktaran lalo po may bagyo. Karon na po kaming kunya nagbabarakagtot na kami kang mga daradara kung anong dadarahon may pasiring dyan. Kung maayos ko tayo miski kami sana ang mahali, okay na. Pero ang mga gamit talagang pig-arayos man. Ang hagad ko man sana po kung Arne Pentevilla po. Man po siya digdi, magtaga bisita, tanganing mahiling niya ang sitwasyon mo digdidoy. Kung ano tabangan niya man si Mayor, magtarabang-tabang po sinda. Sa panig naman ng barangay, naiparating na nila ang problema sa tanggapan ng kongresista at sa LGU at maging sa mga engineer na nagasagawa ng inspeksyon. Gayunpaman, nanatili pa rin walang pagkasimula rehabilitasyon sa lugar. Nag-ano na po kami dito, Guzman, sa munisipyo, pinagaling mi naman po sa kaya nga rin, pilihin mo kami nga rin paano na para ano ka. Kung ang buto na naman ka, baka madagusan na. Habang nanatili nakatiwangwang ang nasirang seawall, patuloy na umasa ang mga residente na magiging daan ang kanilang panawagan pang mapansin ng mga kinaukulan. Hiling nila ay tuloy ang mabigyan ng solusyon ang kanilang mga hinaing at hindi nila kailangang hintayin pang may panibagong sakunang mangyari bago sila marinig. Samantala, wala pa naman pahayag ang magkapatid na sina Sangay Mayor Joby Pentevilla at Congressman Arne Pentevilla sa mga hinaing ng mga residente o kung naman sa panibagong mga reklamo kaugnay sa mga flood control project. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi pa naman siguro uli ang lahat para maitama yung problema. Pero nakakalungkot, Lucky Ray. Tag-ulan na Paano nyo pa maihahabol yan, ha? Hindi lang nakakalungkot, nakakakaba at nakakatakot, lalo sa mga residente na nasa tabi ng ilog, nasa tabi ng dagat, dyan sa may area na yan, sa may Camarines Sur. Ayan, particular rin sa taga-Partido area. Oo, Partida. 4th District. Ha? Wow. Taga-Partido area. Partida, ang mayor pa dyan ay kapatid ni Congressman Arne Pentevilla. Di ba dapat pang magkapatid, magkasanggang dikit yan at tulong-tulong para mapaunlad yung lugar? Dahil baluarte nga nila yan, syempre, naturalmente, mag-expect yung kanilang mga kababayan dyan na ang maitatayong flood control projects dyan ay matibay at may sapat na katatagan sa panahon ng matinding kalamidad. Alam mo yung mga... mukhang baliktad na nangyayari Ampaw ampaw. Nakita mo naman sa pinadalang video ni Hindi naman Ruel. sinasabi na alam ng magkapatid yung problema, pero siguro dapat malaman nila at maimbestigahan at kung sino mga kontratista na maaaring managot dyan. Yun. At kahit na balibaliktarin mo ang mundo, still, kailangang singilin yung tinatawag na command responsibility. Huwag nyo nang hintayin pa na dumating yung hindi inaasahan sa panahon ng kalamidad. Kaya Beijing, Mayor, ano ang pangalan ng Mayor? Joby Pentevilla. At saka kay Congressman Arne Pentevilla. Arne, baka naman po pwedeng pakinggan niyo yung mga hinaing ng inyong mga constituents. Alala ko tuloy ibang mga lugar na may mga ganyang nangyayari na
kunting bigwas lang ng bagyo, biglang natutumba yung river wall, natatangay pa yung mga patay sa sementeryo. Ano ba naman? Sus Mario, Abay, magsigisi kayo sa mga lugar, ano? Kayo din, malapit na ang eleksyon. Oo. Saka, kailangan pa bang tutukan yan ni Secretary Vince Dizon? Dami ng problema ng bansa natin. Kung tutusin, kaya-kaya na yan ng magkapatid na Pentebella. Correct. Naku naman. Rapido, hataw, balita. Samantala naman, Mr. Abay, tinaga daw po ang kanyang misis. Naputulan po ng kamay sa Lucena City. Ang kanila pong tinitingnang motibo ay selos. Ating alamin sa report ni RH33, Benjan Chokya. Benji? Dahil sa sobrang silos ni Mr. sa misis dahil umano sa merong ibang kinalulukuhang lalaki kung saan nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang mag-asawa na humantong sa pananaga ni Mr. kay misis na tinamaan sa kanang kamay na naging dahilan sa pagkaputol. Sa report ng pulisya, 44 anyos ang nasabing ginang at naganap ito sa loob ng kanilang pamamahay sa Barangay Mayao, Cruising, Lucena City. Ang nasabing pananaga ni Mr. kay misis sa dahilang silos umano at sinubukan naman na pigilan ng biktima ang hawak na itak ni Mr. Subalit huli na ng tagain at tumama sa kanyang kanang kamay at mabilis naman na inaisugod sa pagamutan, samantala mabilis din na tumakas ang suspek at ngayon ay pinaghahanap na ng mga otoridad ng pulisya dito sa Lucena City. Ito si Benjan Chukya nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halos 1,000 kaso ng bullying may dala sa Western Visayas sa nakalipas na school year ayon sa DepEd Region 6. Jocelyn Maque ng Action Radyo Iloilo. Jo. Umaabot sa 966 na kaso ng bullying ang naitala sa mga eskwelahan sa buong Western Visayas noong 2025-2026 school year. Ito ay base sa datos na pinalabas ng Department of Education Region 6. Ayon kay DepEd 6 Chief Education Supervisor Dr. Leonerico Barredo, sa nasabing numero, Iloilo City ang nangunguna sa may pinakamaraming reported cases ng bullying. Sunod rito ang Guimaras na may 230 na kaso, Iloilo Province na may 96 cases, Capiz na may 89 cases, Antique na may 79 reported cases, Rojas City na may 30 na kaso, Pasay City na may 8 at Aklan na may 2 kaso ng bullying. 867 sa mga kaso ang naresolba na, 99 ang nananatiling minomonitor at 13 ang inirefer sa kaukulang ahensya ng gobyerno. Ang nasabing datos at resolution ay nagpapakita anya na epektibo ang ginagawang strategiya at counseling sa mga eskwelahan sa mga ganitong insidente. Mula sa Action Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 5 minutes bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Ang oras na yan ay hati. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Ray Simayan at Kisses Hubson para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa Sumatumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita, pero binabati muna ng happy birthday si Sir Teody Bartolome. Uy, bagsak nga baka nagkasangay mo, Apo Teody Bartolome. Kapsat Apo Els ni dating PNP Chief Nick Bartolome. Ayan, wow. Happy birthday po, Apo Teody Bartolome. Ayan. Salamat po sa mga tumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita. Ngayon pong hamag ito ng Thank God It's Thursday.
July 2, 2026. Maraming salamat sa ating mga nakagapay sa DZRH News Team. Nandyan sina Don, Wina, si Kyle, si Josa, si Jackie at sa buong pwersa ng DZRH News. Ano po mga lingkod mga kaibigan, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:02 ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mansa pa.